Yun mga parts, good day. Yun. So, napansin ko pala dito sa passing switch na to. Although okay naman siya. Yan. Gumagana naman. Kaso, napansin ko yung nag-washing ako ng motor. May time na nag-i-stack up siya. Yan. Kasi nga, hindi ko malaman kung bakal to o alloy o chrome lang siya. Nag-i-stack up siya mga parts. Yan. Yan. Nag-i-stack up to. Maganda sana kasi isusuksok lang yung ito, yan yung wire, yan. So sa ngayon papalitan ko na lang to ng plastic, yan o. Mas maganda yung play nya, pansin ko, yan o. Mas ano yung spring, mas sabi natin mas function yung spring nya compared dito, pero gumagana naman siya o, yan. Ayun, mababa yung play ng spring nya, kaya nag-i-stack up ito, mataas eh. Yan o. So ayun, magpapalit lang naman ako. Nakita ko lang yung issue sa ganitong klaseng momentary switch. Wala lang, napansin ko lang. First time ko lang gumamit ng ganito. Magpapalit na lang ako kasi nag-i-stack up siya pag nababasa. Pwede mo naman siyang i-lubricate o gamitan ng contact cleaner, pwede naman siguro. Pero kung kada umuulan na, ngayon malapit na rin naman yung tag-ulan, ulit na mangyayari, kaya magpapalit na lang ako ng itong plastic na momentary switch. So ayun mga parts, na palitan ko na yan. So ito siguro sa iba okay, pero para sa akin hindi okay yung ganitong switch. Kasi pag nababasa, na-stuck siya. Sa plastic naman, susubukan ko muna ano. Yan. Tapos para sigurado if ever na mag-stuck siya, gumawa na ako ng safety switch. Yan, naglagay ako ng switch banda dito. Yan. Ang purpose niya, yes, in case na may stuck, buwan natin. So ito passing, yan siya, passing light mga parts. Yan. Ngayon, in case na mag-stuck siya ng ganyan, may switch ako dito sa ilalim mga parts. Ito, pag pinrest ko ng ganyan, pag pinasing ko to, yan, wala na siya. Yan, hindi siya nagpa-passing ng parts. Pero pag in-on ko ulit, yan, nagpa-passing na ulit siya. Yan. Kumbaga just in case lang naman, kaya naglagay ako ng safety switch. So ayun mga parts. Ayun, ayun mga parts, good day, nagbabalik. So ayan mga parts, okay na ang ating passing switch, passing light. Yan. So lesson learned din. Siyempre hindi ko naman alam na ganun talaga, na yung passing switch na una, yung parang ano to? Parang aluminum na stainless na kung ano man, no? Ano siya mga parts, pag nababasa siya, parang siyang gumaganit, tapos nawawalan ng ano, yung play ng passing switch. Yung spring o yung dahil nagkikiskisan yung dalawang hindi ko alam kung metal to metal o ano pag nababasa. Kaya kailangan niya lubrication. Yan. Hopefully dito sa napalit ko naman na switch, na momentary switch para sa passing light nga o passing switch, sana hindi gano'n, no, pag nababasa o umuulan. So sayang lang din ulit yung pera ko dun, no, na nakapagpalit tayo. Parang din yun, parang 100 plus ko lang. Mas mura pa ngayon nabili kong plastic eh, 45, parang ganun lang yung presyohan niya. Pero okay naman siya gamitin. Yung nga lang talaga, yung pinaka stem niya or yung pin niya, kailangan nakahinang talaga siya, hindi pwedeng nakaipit lang o nakatali na something.
Tapos lalagyan mong electrical tape, hindi. Bali ang ginawa ko naman doon, hinihinang ko. Tapos para sureball na hindi magdikit, wala kasi siyang divider para hindi magdikit yung dalawang pin o pinaka terminal niya, no? Wala siyang divider, unlike sana nung isa. Maganda rin sana yun kasi i-screw mo lang, may ibit na yung copper pero wala nga. Wala tayong magagawa doon. Kung sumasablay naman, pag nababasa pahirapan din. Ngayon, pag na-stuck yung passing switch mo, paano na? No, tas yun nga, nag-add rin ako ng safety switch in case na may stack up siya. At least kaya ko siyang patayin. Yan. Buti lang may extra switch ako dito na walang nakalagay. Yan. Ang dati kasing nakalagay dun yung yung sa may charger ko, sa may CP holder. Yung kasi yung switch na yun Kasi yung Montewolf na version 1 na sinauna na may charger, wala siyang patayan na on and off. No, tinanggal ko yun. Kaya pala tinanggal ko rin yung CP holder na may charger. Ang nangyari kasi din mga parts, matagal na. Pero okay yung CP holder, matibay yun. Pero yung terminal na USB, na siya, nag-umido na siya. Siyempre pag nag-umido na, alam na ang kasunod niyan. Diba? Pagkabulok, di ko na nisprayan ng contact cleaner, tinanggal ko na lang. Tinanggal ko na lang. Baka sakali magkaroon pa ng problema pag tumagal-tagal. Ayun. Yun nga. Para walang maging sagabal o maging problema sa mga dating na araw. Ganun nga kasi mahirap din pag nagkakaroon ka ng problema sa sa mga wiring mo, mga parts, kailangan naagapan mo sa akin, wala naman sa akin problema kasi tawag to, alam ko naman ang wiring ko nito ako naman gumalaw ng wiring ko, kaya wala akong problema maski sa labat yung wiring ko, alam ko kung paano i-wiring. Alam ko walang magiging problema kasi alam ko kung saan nakakonect. So ayun, di ko na patatagalin itong mga parts. Nasa inyo lang yan. Di ko lang kung sino yung naka-experience ng mga ganun, pero ako na-experience ko para alam ko na. So ayun mga parts, di ko na patatagalin itong video na to. Salamat.